Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat mga boss. Chief Amo Sir, kamusta po kayong lahat mga kababayan? Naku po, eto na naman tayo sa panibagong live stream natin mga boss Chief Amo Sir. Ano? Oh, alam niyo po ba kung ano ang ating mga pag-uusapan sa umagang ito? Diyos ko Lord, ang hindi pa din ang nakakaalam sa mga pag-uusapan natin ngayong araw ha. Naku baka kayo ay mapagbantaan din ang buhay ninyo. O eto po mga bossing chief amo sir, no? Ihatid na natin ang maiinit na talakayan sa umagang ito, no? Pero kung kayo po ay hindi pa din naka-subscribe at hindi pa din po kayo naka-follow dito sa channel na 'to, nandiyan po sa ilalim mga boss chief amo sir yung subscribe button, pindutin niyo lang po upang sa gano'n kayo po ay i-notify ni YouTube kapag tayo po ay hinahanapan na ng 20 pesos na bigas ng mga DDS. Mamaya ho, uulan yang komentong ganyan mga kababayan. Nasaan na ang 20 pesos na bigas? Ano na nangyari doon sa flood control? O inunahan ko na ho mga kababayan. Di ho ba? Oh, at nasa ilalim naman po ng pangalan ng Mark Ramos, nandiyan din ho yung like button. Pakipindot lang at tapos ikomento ninyo kung pang ilan ang inyong like upang sa ganoon ma-shoutout natin ang inyong mga pangalan diyan sa comment section. Nandiyan si Hil Obordo, nandiyan si Jordan G, Flor Igna, Baudin June, BMB Ma'am Chris Rose, shoutout po sa inyo. And happy happy Merry Christmas. Nandiyan si Zainin watching from Hong Kong. Joel Carillo, Bong Alcid. Andiyan din si Ronnie de Guzman. Narciso Kalimag. Alma Baltazar at Belinda Cruz. Exor Miguel. Sino pa? Rodel Valera. Maria A.S. Mana. Rosie Albano at someday Emma Talon. Cesar Maltizo at Rosela Roman. Tom De Castro at Randy Gorospe. Umpisahan muna natin itong talakayan natin. Dito! Mga kababayan. Ano po? Ito po, yung survey po ng Okta Research, mga bossing. No? Lagas ang mga DDS. Ako naniniwala, mga kababayan. No po? Yun pong magiging resulta ng 2025 senatorial election, mga bossing. Malaki po ang epekto niyan, lalo na po mga kababayan sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga bossing. At sa nakikita ho natin, mukhang ang may posibilidad lang ho at maaaring makapasok ay si Bungo, no? At medyo si Pia Cayetano, mga bossing, alam ko mga Cayetano, mga Maka Duterte din eh. Kaya ang gagawin ng mga Maka Duterte, mga bossing, kapag kaho sila ay nanalo sa pagkasenador, sila po yung mga unang kokontra, no? Upang sa ganoon, mahinto at mapigilan ang impeachment kay Inday Sara Duterte kahit na po napakadami ng ebidensya at napakadami na hindi maipaliwanag ng ating Vice Presidente. Doon pa nga lang sa West Philippine Sea no? Sa West Philippine Sea pa lang po mga kababayan. Ako nakikita ko doon pagtataksil na sa atin yun eh. Yung hindi ho pagsagot ng Vice Presidente o wala man lang masabi, pagtataksil na sa atin yun. No? Yung alam mo ho ba, alam niyo ho na simpleng, para sa Pilipinas ako, siyempre. Yung simpleng ganun lang ho ba? Pero wala. No comment ang ating Vice Presidente. Isa-isahin muna natin tong senatorial. No? At nandyan nga sa, nasan ba si Bato? Kanina nakita ko, ayun, nandun pala si Bato. Game. Unahin natin, nangunguna po, si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo, number 1 and number 2. Si Tito Soto, no? Pangatlo, si Bungo, nandyan. At sinasabi nga nung ibang mga political analyst, mga boss, si Bungo makakapasok talaga, no? Pero posible pang bumaba ng onti yan. Bong Revilla, Pia Cayetano, nako etong dalawa na ito. Yan, Maka Duterte yung mga yan. Ping Lacson, Amy Marcos, medyo alanganin ho din si Senator Amy Marcos, mga bossing eh. Hindi mo malaman kung ano talaga ang gusto sa buhay.
Pero isa lang po ang panigurado ko diyan, ramdam ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sumusuporta sa gobyerno at ng mga DDS yung kanyang pamamangkang, sa dalawang ilog. Mga bossing, natatakot mawalan ng boto sa DDS, natatakot ding mawalan ng boto sa, nakasuporta kay PBBM. Ang ending, eh, basang-basa 'no, ng dalawang kampo. Ang ending, ayun, laglag sa actually 7-10, nasa ilalim pa nga yan, eh, 'no. Sunod si Lito Lapid. Si Lito Lapid nakakapasok pa din ano, kahit hindi natin masyadong mga naririnig. Hindi ko nga ho alam na nakaupo 'to bilang ano, eh, senator mga kababayan, eh. Francis Tolentino, eto kailangan din malaglag 'to, mga bossing, dahil ang isang gagawin niyan, eh, sumuporta kay, dating Pangulong Duterte. Sumuporta sa 'wag i-impeach ang Vice Presidente, 'no? Kunyari lang ho na tumalon ng bakod diyan, kunyari lang ho na pumunta yan sa, administration slate, mga kababayan. Pero ang basa ko diyan, pagkatapos ho ng eleksyon at nakuha na yung gusto at nanalo na, ay naku, sasakit ang ulo natin diyan, mga bossing, dahil wala pong ibang gagawin yan kung hindi ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Nakita naman po natin doon sa kanilang mga pahiring-hiring, 'di ba, motorkada, Marilu Poryos. Nakita naman ho natin lahat 'yun, mga kababayan, kung paano nila i-defend ang mga Duterte, 'no? Tagilid na, sablay na, sige pa rin, banat pa din, mga bossing. Kaya talagang kailangan po sa susunod na mga, eleksyon po, lalo na sa 2025, sibakin na natin, 'no? Sibakin na ho natin, mga kababayan, yung ano, yung mga boboto lang ho dahil kakampi nila si Inday Sara Duterte. Hindi boboto dahil kitang-kita na yung mga ebidensya at investigasyon. Benhur Abalos, okey sa'kin 'yan. Abi Binay, Camille Villar, naku, si Willie Rebillame. Nagtataka naman ho ako, mga bossing, sa mga kapwa natin ho Pilipino, ano, yung ganitong kagaya ni Willie Rebillame, eh, nakakapasok pa ho. Pero top 11 maaari na malaglag din ho. 11 to 18 yung kanyang posisyon, maaaring malaglag. Ano? Biruin mo ba naman, do'n sa interview ni Willie Rebillame, tinanong, "Ano ang iyong plataporma de gobierno?" Biruin mo wala pa, 'wag muna nating isipin 'yan. Para ho ikaw mag-decide, mga kababayan, na ikaw ay tatakbo sa isang posisyon, kumbaga meron kang naiisip na alam mong masosolusyonan mo kapag ikaw ay nanalo doon sa posisyon na tinatakbuhan mo. Kay Willie Revillame ho, mga kababayan, ay pagka panalo na lang daw ho, saka isipin yung, plataporma de gobierno. O siguro sa umpisa, pamigay jacket muna. Sabi ni Robbie Ong, magbigay ng jacket ang plataporma niya. Sabi ni Marilu Simporios, no to Tolentino. Ay, delicates diyan talaga kay Tolentino. Alam naman natin na sumakibilang bakod lang 'yan para maiiwas yung kanyang sarili. Ano? Si Bato de la Rosa, nanganganib talaga 'to. Eto ho, mga bossing, talagang nakikita ko malabo hong makapasok itong si Tobats, 'no? Nasa bingit ng Magic 12 'to, eh. Biruin mo naman 11 to 19. Nasira ho 'yan, mga kababayan, dahil doon sa pahiring-hiring niya, dahil do'n sa mga walang kakuwenta-kuwentang mga pinaggagawa. Ano, 2024 ang pinaka-worst year ni Bato de la Rosa, mga kababayan. 2024, lahat 'yan nakita natin kung gaano kasablay itong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Yung pahiring-hiring, yung mga sablay na ho, patuloy pa din ang pagtatanggol sa mga Duterte. Eh, kasi nga daw ho, mga kababayan, malaki ang utang na loob sa mga Duterte ni Bato de la Rosa. So kung maibabalik sa Senado, ang nakikita ko lang ho diyan, mga kababayan, eh, naka-focus, parang may tapaoho ho yung mata niya, 'no? Nakagano'n lang ho sa mga Duterte. Kapagka naman hindi pinalad, mga boss,
Eh, sabi ni Mando magtatago na daw yan si Bato de la Rosa dahil parating na daw po ang ICC. Si Kiko Pangilinan, pang 12 to 20, si Kiko lang yata ang nakita ko nakakampig na, pasok dun sa top 12, 'no, na puwedeng makapasok sa top 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 18 pala 'to. So, 6 pa din ang mababaklas dito. Sino ba yung mga nasa last? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'no? Si Abalos nasa pam-7, pero tingin ko makakapasok naman 'to si Ben-Hur. Etong 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabihin mo ng sama si Abalos, pero nakikita ko may laban 'yan, 'no? Sabi ni Osang Raketera, "Yang utang na loob na 'yan ang sisira sa kanila." Korek ho. Nakita niyo ang pagkakaiba ng ating presidente, mga kababayan, sa kanila. Si si Kibuloy nagpadala ng kung ano-anong mga kumbaga para maipakita yung yung campaign rally ni PBBM, 'di ba? Oh. Eh, kahit na nagpadala ka ng ganyan, Kibuloy, may mga nagrereklamo sa iyo, kailangan mong harapin. O 'di ho ba? Hindi tumatanaw ng utang na loob ang ating presidente. 'Pag mali ka at 'pag merong reklamo sa'yo, kailangan mong harapin. Hindi kita ipagtatanggol. Yaan po ang magandang, panunungkulan, mga kababayan. Bakit po? Dahil nagkakaroon tayo ng laban at patas na batas po para sa kagaya nating maliliit, mga bossing. Katawa-tawa yang survey na yan. Bundok na survey na may net ba nun at TV? Sabi ni Christopher Agapay.